Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Huang Fang saad ni Xin Lang since ito raw ay babae. Mas convenient na ito ay ang siyang pumasok doon sa loob ng silid ng princess at mag-asikaso kay Alan Ana. Siguraduhin nito ang pagsindi sa Brazil. Ang gabing ito'y magiging napakalamig na agad namang sinang-ayunan ni Huang Fang. Sa isolation room ni Third Prince Aluhan ay ginagamit ni Mr. Zuo ang sinasabi niyang divine medicine, nagsimula sa kanyang panggagamot. Napasabi sa kanyang isip na sa pamamagitan ng paghalo sa isang uri ng halaman at insect toxins maaari siyang makagawa ng mga rashes sa balat na katulad sa smallpox, at hanggat i-apply niya lang ang ointment na ito ang mga rashes na ito ay dahan-daang maglalaho at bukas ng umaga, ito ay tuluyan ng mawawala. Makalipas ang 2 oras ay napabuntong hininga si Mr. Zuo good saad niya ang pox ay nagsisimula ng mawala, at bukas ng umaga kapag kahamupan na ang anesthetics, nang bigla siyang nabulabog ng mga pagkatok. Master Zuo sambit ng isang babaeng boses mula sa labas si Xin Lang ay nag-request ng urgent meeting sa hari mamayang gabi, malamang mayroon na naman daw iyong binabalak na conspiracy. Mas maiging tumungo raw ito doon upang mag-imbestiga, sapagkat ang kanyang master ay hindi maaaring makapunta doon. Hasambit ni Mr. Zuo sa kanyang isip mukhang ito raw ay yung babaeng attendant ni Luo Yan, agad siyang lumabas nagbilin sa guard na bantayan ang Third Prince, walang sino man ang allowed na makalapit dito sa isolation room within 10 feet na agad namang sinang-ayunan ng guard. Xin Lang sambit niya sa kanyang isip anong trick ang sinusubukan nitong gawin ngayon. Umano'y ang binabalak nito ay pointless dahil bukas ng umaga, ang Third Prince ay gagaling na at siya na ay ang siyang hihirangin bilang divine healer na matutukas sa paggamot sa smallpox dito sa kiyang katapusan na nito. Gayunpaman sa hindi katagalan nung umalis si Mr. Zuo, isang napakaliit na tube ang pinatago sa dingding ng isolation room ni Third Prince Aluhan ito ay nagmula sa kabilang silid, at ito ay nagsimulang mag-release ng carbon monoxide. Kanina nung mag-hint si Xin Lang kay Huang Fang patungkol sa Brazil, ang tinutukoy niya doon ay ang paggamit sa carbon monoxide. Dahil sa ang mga partition boards ay freshly cut pa lang ito ay mamasa-masa pa, binigyan ng instruction ni Xin Lang si Huang Fang na gumamit ng Brazil upang patuyuin ito at lumikha ng gaps. Then ginamit ni Huang Fang ang incomplete combustion ng uling upang mag-produce ng carbon monoxide, at ito ay idinirekta patungo sa silid ni Third Prince Aluhan at ang bagay na ito ay isa sa mga assassination techniques na natutunan ni Huang Fang at Shizan mula kay Xin Lang. Pagkatapos noon ay nirehydrate ni Huang Fang ang kahoy upang muling isara ang gaps, upang masigurong ang Third Prince ay mamamatay sa isang silyadong silid. Samantala ilang minuto bago yon, habang humahakbang paakyat sa isang hagdan kasama ang isang guard ay napasabi si Xin Lang sa kanyang isip na ang fake smallpox na mayroon si Third Prince Aluhan at tunay na smallpox na mayroon si Alan Ana, malamang ang lahat daw ng ito ay parte ng scheme ni Zuo Boyo. Ang ultimate target ni Zuo Boyo ay ang hari ng Qiang, nagkataon lang na siya ay natisod sa plot na ito at naging isang hindi makontrol na salik. Idinagdag na hanggat mapaniwala lang ni Zuo Boyo ang hari ng Qiang na siya ay mayroong kakayahang gamutin ang smallpox, then ito ay magsisimula ng mag-udyok ng deadly smallpox outbreak at sa puntong iyon, mapapasailalim na nito sa kanyang kontrol ang hari ng Qiang sa pamamagitan ng sinasabi niyang divine medicine. Na nangangahulugang kung gustong makasurvive ni Haring Alugang, ito ay wala ng iba pang choice kundi sundin ang Yin Yuan Bank ito ay ang siyang tunay na layunin ng mga ito. Well since siya raw ay narito na rin lang, ang mga ito ay hindi niya hahayaan. Hari ng Qiang saad ni Xin Lang pagdating niya sa harap ng hari nagsabing bilang prospective ally nito, kailangan niyang i-expose ang isang plot. Idinagdag na kung siya ay hindi nagkakamali, ito ay nag-rush pabalik sa Qiang mula sa western regions dahil sa kung anong uri ng unspeakable illness, nagtanong kung tama ba iyon.
Idinugtong sa kanyang isip na pinasuhulan niya kay Shisan ang ilang servant ng hari ng Qiyang dito sa palasyo at napag-alamang ang hari ng Qiyang ay hindi lumalapit sa sino mang babae sa loob ng 2 buwan, at ito ay nagsisimula pa lamang muling magpakasasa kailan lang. Idinagdag sa hari na narinig niyang ito ay naging napakamapili sa mga babae bukod pa doon naging napakamaingat, kadalasan ini-inspect nito ng maigi ang mga kababaihang kanyang nabibihag mula sa mga raid bago magpakasasa kaya ano raw ba ang dahilan, bakit ito naging napaka-impatient nung sandaling iyon nung ito ay nasa western regions. Hindi umimik si Haring Alugang sa halip ay sa kanyang isip sumagot, nagsabing ang beauty ng babaeng iyon ay napaka-striking katulad kay Grandmaster Zuyin bukod pa dun iyon din ay virgin, kung kaya naman siya ay hindi nakapagpigil ngunit bakit daw ba nun tinransmit sa kanya ang sakit na iyon. Idinagdag ni Shin lang na ang bagay na ito ay nakatali kay Zuo Boyo ang taong iyon ay ang siyang nasa likod ng scheme na ito, si Zuo Boyo ay mayroong masamang balak, iyon ay lumalapit sa hari ng mayroong lihim na motibo. So tugon ni Haring Alugang so ito raw ba ngayon ay lumalapit sa kanya ng walang anumang lihim na motibo? Of course tugon naman ni Shin lang mayroon siyang motibo, gaya ng sinabi niya na nung nakaraan siya ay tumungo rito sa Qiyang upang durugan ang Su family. Biglang dumating si Mr. Zuo Boyo Shin lang sigaw niya nagsabing itigil na nito ang kanyang walang saysay na pagpupumiglas, hindi nito maloloko ang hari sa ginagawa nitong paninira. Zuo Boyo saad ni Shin lang ito raw ay ang siyang lubos na nakakaalam kung siya ba ay nagsasabi ng totoo o naninira lang, sa wakas dagdag niya sa kanyang isip sa wakas ito raw ay narito na, mukhang maisasagawa ni Huang Fang ang misyon ng walang anumang sagabal. Maiking saad ni Mr. Zuo sa ngayong 2 oras na lang bago sumabog ang bukang liwayway, soon magiging evident na raw na siya ay mayroong kakayahang gamutin ang smallpox overnight. Habang si Shin lang naman ang Shin lang na ito, ni ito raw ay hindi nang ahas na pumasok man lang sa loob ng isolation room ni Princess Alanana kaya napaka-obvious na ito ay walang kakayahan, ito ay nanglilinlang lang. Maiking siya na lang daw ang bukod tanging pag-asa ng royal family ngayon, once na mapagaling niya na ang third prince bukas ng umaga, si Prince Aluhan na mismo ang siyang magsisilbing buhay na patunay na tanging siya lang ang nag-iisang doktor sa buong mundo na mayroong kakayahang gamutin ang smallpox. Tama yun sambit naman ni Haring Alugang sa kanyang isip si Shin lang ay takot na tumapak man lang sa isolation room, kung kaya kung sakali mang siya ay ma-infect ng smallpox si Zuo Boyo lang ang makakatulong sa kanya sabay utos sa kanyang guards na kaladkarin palabas si Shin lang. Thus ganoon na nga ang ginawa ng isang guard maiking sigaw ni Shin lang si Zuo Boyo ay hindi mapagkakatiwalaan, ito ay hindi mapagkakatiwalaan. Napasabi naman si Mr. Zuo sa kanyang isip na ang Shin lang na ito ay talagang napakatuso at napakahirap na edil, kailangan niya na itong ma-dispatch sa lalong madaling panahon. Pagkalabas kay Shin lang ay agad na ipinakita ni Haring Alugang kay Zuo Boyo ang kanyang manoy nagsabing ang pakikipagtalik sa araw na ito ay medyo naging intense, umano'y mayroong nangyayaring kung anong pangangati at pamumula banda rito tingnan niya raw ito. Thus si Mr. Zuo nga ay lumapit upang suriin ito na pangisi ng palihim, ito raw ay ang fake na smallpox toxin ito ay nagsisimula ng umipekto sa katawan ng hari ng Qiyang. Don't worry maiking saad niya ang vital organ nito ay nasa excellent condition, at soon ay tuluyan ng mare-restore. Good to go naman ni Haring Alugang idinagdag ni Mr. Zuo na nagawa niya ng magamot ang smallpox ng young prince at hidden illness ng hari at ngayon ang hinihiling niya ay isang bagay lang, ang kamatayan ni Shin lang. Idinagdag na ang taong iyon ay napakatuso at napakamapanlin lang ang taong iyon ay hindi dapat na ma-spare, umano'y kapag ka nagawa niyang mapagaling ang third prince bukas pakiusap execute nito ang taong iyon. Mapapansin ang reaksyon ni Haring Alugang ngunit saad niya sa kanyang isip ngunit siya raw ay nangako na kay Divine Zuyin na hindi niya papatayin si Shin lang, bukod pa doon ang Jin family ay mukhang nagtataglay ng maraming treasures at sa pamamagitan lang ng pagpapanatiling buhay kay Shin lang magagawa niyang makuha ang mga treasures na iyon. Gayunpaman bigla siyang napangisi sinabihan si Mr. Zuo na mayroon siyang idea, hindi nila papatayin ang taong iyon ngunit babasagin nila ang mga limbs nun. Ikukulong nila ito sa isang iron cage and then puputulan nila ang isa sa mga braso nito at ipapadala sa Jin family, upang puwersahin ang mga iyong magpadala ng ransom.
Subalit kahit na gaano pa man kalaking halaga ang ibayad ng mga iyon, hinding-hindi nila papakawalan si Xinlang. Ang hari ay talagang napakatalino saad ni Mr. Zuo at pagsapit ng umaga, ang buong Qiang royal family ay nagtipon sa gate ng palasyo upang saksihan ang paggaling ni Third Prince Aluhan mula sa smallpox. Your Majesty, esteemed queens at princess, pasigaw na bungad ni Mr. Zuo, siya raw ay si Zuo Boyo. Hindi gaya ng Xinlang na ito, siya ay walang hesitation na pumasok sa loob ng isolation room ng young prince at sa araw na ito, papatunayan niya sa lahat na siya ay mayroong kakayahang gamutin ang smallpox dito mismo ngayon din. Idinagdag na agad siyang maghahanda ng dagdag na divine medicine para sa kanilang lahat, sisiguruhing ang kabuuan ng royal family ay hindi na matatakot pa mula sa smallpox. Your Majesty, dagdag niya pa, siya raw ay nagbitaw na rito ng military pledge kahapon na kapagka siya ay nagtagumpay sa pagpapagaling sa Third Prince, nagtanong kung papatayin pa rin ba nito si Xinlang gaya ng ipinangako nito. Hindi umimik si Haring Alugang, kapansin-pansin ang kanyang reaksyon, sambit niya sa kanyang isip, hindi raw ba't nagkasundo na sila kagabi na hindi papatayin si Xinlang ay kailangang mamatay saad naman ni Mr. Zuo sa kanyang isip dahil kung hindi, tiyak na mayroon pang darating na hindi mabilang na mga troubles. Idinagdag na ang fake smallpox ng hari ay malapit nang mag-erupt, kaya kahit na ano pa man ang gusto niyang gawin kailangan nitong mag-comply. Mga prince, dagdag niya pa umano'y once na ang resulta ay lumabas na kapag ka nagawa niyang magamot ang Third Prince overnight, kailangang patayin agad ng mga ito si Xinlang. Sounds good, sambit ng Fourth Prince, habang sinabi naman ng Fifth Prince na kapag ka nagawang ma-rescue ni Divine Dr. Zuo ang kanyang brother, sila ay mag-a-assist sa pag-eliminate kay Xinlang at ang bagay na ito ay sinasabi o ginagawa ng Fourth at Fifth Prince upang mag-curry ng favor kay Mr. Zuo dahil sa takot nila sa smallpox. Taoist Priest Zuo, sabat naman ni Xinlang, at papaano naman daw ba kung ito ay nabigo sa pagpapagaling kay Third Prince Aluhan? Hasambit ni Mr. Zuo sa kanyang isip, at papaano naman daw ba iyon magiging posible kagabi ang mga pox sa mukha ng Third Prince ay tuluyan ng naglaho, at ang hinihintay niya na lang sa ngayon ay ang paghupa ng anesthetics. Sinabi niya kay Xinlang na siya ay nakapagbitaw na ng military pledge na kung siya ay mabigo sa pagpapagaling sa Third Prince, siya ay mamamatay sa harap mismo ng hari. Kung ganun, it's a deal, saad naman ni Xinlang. It's a deal, tugon ni Mr. Zuo, sabay dagdag sa kanyang isip na siya ay sabik na sabik nang makita kung paano ito mamamatay. Buksan ang pinto, sigaw niya sa guard, at welcome back ang magaling na ngayong si Third Prince Aluhan, thus binuksan na nga ng guard ang pinto. Third Prince, sigaw uli ni Mr. Zuo, umano'y oras na upang gumising ito, pakiusap ito ay lumabas na, subalit wala siyang anumang response na natanggap. Kung kaya siya ay lumapit pa, tumungo sa pinto, Third Prince, sigaw niyang muli, umano'y oras na upang ito ay bumangon, pakiusap lumabas na ito ngayon, gayunpaman, sa muli ay wala siyang response na natanggap. Third Prince, patanong na sambit niya, ito raw ay lumabas na ngayon. Third Prince, paulit-ulit niyang sambit ngunit wala pa ring response, kaya inutusan niya na ang isang guard na gisingin si Third Prince Aluhan, nagsabing wag itong matakot dahil sa ang smallpox ng Third Prince ay nagamot na. Thus pumasok na nga ang dalawang guards upang gisingin si Prince Aluhan, sa kasamaang palad ito ay hindi gumigising, kung kaya napagpasyahan ng isang guard na tingnan ang kanyang pulso. Maiking nababahalang lingon niya, lumalabas na mukhang ang Third Prince ay patay na. Ikinaalarma ito ng hari, lalong-lalo na ni Mr. Zuo, bakas sa kanyang pagmumukha ang labis na pagkabigla. Ito ay imposible, saad niya, papaano ito nangyari, si Xinlang ay ngumisi ng palihim. Agad na nag-rush si Mr. Zuo sa kamang kinahihigaan ni Prince Aluhan, na patanong kung papaano ito naging posible, papaano ito nangyari, umano'y si Prince Aluhan ay napakaayos na ng kalagayan kagabi. Besides, ang tanging mayroon lang ito ay rashes mula sa chickenpox, kaya papaanong mangyayaring ito ay mamamatay. Zuo Boyo, sambit ni Haring Alugang, nagtanong kung ano ang nangyayari. Ang kaluluwa ni Mr. Zuo ay tila humiwalay na sa kanyang katawan. Zuo Boyo, sambit naman ni Xinlang, talagang ito raw ay mayroong lakas ng loob na hayaan lang na mamatay ang Third Prince. May pa-pledge pa itong nalalaman kahapon na kung hindi nito mapapagaling ang Third Prince haharapin nito ang kanyang sariling kamatayan.
Mayroong napagtanto si Mr. Zuo agad na lumabas pinagtututuro si Shin lang tiyak na ito raw ay ang siyang may paka na sa likod ng pangyayaring ito, tiyak na ito ay ang siyang pumatay sa third prince. Agad na nagtago si Shin lang sa likod ni Haring Alugang nagsabing ni siya nga raw ay hindi lumapit sa dalawang isolation rooms kahapon, ano iniisip daw ba talaga nitong mayroon siyang kakayahang patayin ang isang tao mula sa daan-daang talampakang layo, grabe Taoist Zuo masyado naman daw siya nitong binibigyan ng credit kung ganon. Agad siyang kinwelyuhan ni Mr. Zuo sinigawan na ang mga tao nito ang may kagagawan, yung babae at yung malaking lalaki na kasama nito ang mga iyon ay ang siyang pumatay sa third prince. Gayunpaman lumalabas na mukhang narinig ni Princess Alanana ang sinabi niyang ito isang pagsabog ang dumatal mula sa kanyang silid nagsitalsikan ang mga piraso ng pinto, inextend ang kanang kamay patungo kay Mr. Zuo. Nag-aalburutong pinagbubulyawan si Mr. Zuo pasigaw na nagtanong kung papaano nito nagagawang akusahan ang isang napakabutit napakabait na taong tulad ni Dummy, siya raw ay nasa kabilang silid lang kagabi kaya hindi raw ba't malalaman niya kung mayroon mang pumasok sa silid ni Aluhan upang patayin ito, idiniin na ito ay ang siyang pumatay sa kanyang kapatid. Maiking sambit ni Mr. Zuo ito raw ay isa lamang scheme sinusubukan siyang e-frame ng mga ito, sa kasamaang palad ay umatras lang si Haring Alugang sinabi ni Princess Alanana na since ito ay nagbitaw na ng military pledge kahapon, kailangan na nitong mamatay ngayon. Teka lang sigaw ni Mr. Zuo sa kasamaang palad, ang sandata ni Princess Alanana ay tumagos na sa kanyang katawan na siyang nagbigay sa kanya ng instant na kamatayan. Agad na bumaling si Shin lang sabay ngisi, kalugod-lugod talagang kaiga-igaya sambit niya sa kanyang isip idinagdag na si Yu Fang ay nagawa pang tumagal ng at least isang araw bago mamatay ngunit ito sa kabilang banda, ni hindi man lang ito umabot ng ganoon katagal ni hindi man lang siya nagkaroon ng tsansang ilista ang pangalan nito sa talaan ng kanyang mga kalaban. Inalalayan ni Dasha si Princess Alanana pabalik sa kanyang silid wife saad niya wag daw itong mag-alala, natitiyak niyang ito ay mapapagaling ni Dum-Dum. Maiking saad ni Shin lang nagsabing yung dalawang young prince ay nagawa lang makasurvive noon dahil sa swerte, ang mga iyon ay na-contract lang ng mild form na smallpox which is mayroong mataas na tsansa ng self-recovery. Dahil kung sa kabilang banda kung ang mga iyon ay na-contract ng severe form na smallpox, ang tsansang makasurvive ng mga iyon ay halos zero. Shin lang sambit ni Haring Alugang umano'y paulit-ulit nitong kini-claim na ito ay mayroong kakayahang gamutin ang smallpox kaya ano, iyon daw ba ay totoo o kasinungalingan lang? Certainly tugon ni Shin lang iyon ay totoo at ngayong si Zuo Boyo ay patay na. Ang katotohanan ito ay ang siyang magkukumpirma na sa ngayon ay siya na lamang ang natitirang mayroong kakayahang gamutin ang smallpox. Kung ganun tugon ni Haring Alugang patunayan nito sa kanya, gamutin na agad nito si Nana. Sumagot si Shin lang na certainly mapapagaling niya si Princess Alanana maging ang buong Qiang State ay kayang-kaya niya ring iligtas gayunpaman bago niya gawin yon, mayroon siyang isang kondisyon. Pakiusap ito raw ay magsulat ng confession letter at ipadala sa kanyang mga envoy doon sa Yu State, bilang paghingi ng tawad sa Emperor. Gayunpaman napaka-obvious na ang sinabing ito ni Shin lang ay hindi nagustuhan ni Haring Alugang, nagbigay ng utos sa kanyang mga guards na ipiit si Shin lang ito ay mananatili rito bilang alipin na agad namang tinalima ng mga guards. Thus makalipas nga ang ilang sandali ay itinapon si Shin lang sa isang selda sa loob ay napasabi sa kanyang isip na ang oras ay nalalapit na, ang raging smallpox na iniudyok ni Zuo Boyo sa hari ng Qiang ay malapit ng mag-flare. Alugang hihintayin niya na lang daw hanggang sa ito ay tumungo sa kanya at magmakaawang tulungan niya, then ito ay tuluyan ng mapapasailalim sa kanyang kontrol. Sa kabilang banda naman Zuo Boyo, mapagkumbaba niyang tatanggapin ang mga achievements nito sabay pakawala ng tawa. Soon after si Consort Luoyan na sinalanta ng pagsalakay ni Haring Alugang nung nakaraang gabi, ay narinig na rin ang patungkol sa balita ng pagkamatay ni Taoist Zuo Boyo. Pinsan nanginginig na sambit niya sa kanyang isip kasabay ng hindi maiwasang pagtagas ng mga luha ito raw ay nangako sa kanyang siya ay ililigtas nito, maglilid sa kanya ng daan at tutulungang makawala mula sa pagdurusang ito. Ngunit bakit? Papaanong nangyaring ito ay namatay? Malamang ito raw ay kagagawan ni Shin lang. Shin lang pinatay daw nito ang kanyang pinsan, papatayin niya rin ito. Makalipas ang ilang sandali ay tumungo siya sa main hall pilit na tiniis ang nararamdamang sakit.
Maiking bungad niya umano'y ang pumatay sa third prince ay si Xinlang, ang taong iyon din ang nagdulot sa kamatayan ng kanyang brother Zhuo Boyo kaya pakiusap Maiking, bigyan sila nito ng hustisya. Natigilan saglit si Haring Alugang sa kanyang narinig ilang sandali pa'y nagsabing ito ay injured, kaya magpahinga na muna ito at mag-recuperate. Sa kanyang isip ay sumagot si Consort Luoyan na oo siya ay injured, at ito ang dapat nasisihin. Father Saad naman ng Crown Prince iniulat na 3,000 katao na naman ang namatay sa araw na ito, na siya namang nagpaalarma kay Haring Alugang. Idinagdag ng Crown Prince na dati ay tanging mga matatanda at mahihina lang ang namamatay ngunit ngayon, maging ang mga bata't malalakas ay nagkakandamatay na rin sa malakihang bilang. Bukod pa doon ang kanilang cavalry ay nagsisimula na ring mamatayan, at walang anumang signs ng pagtigil. Idinagdag na kailanman ay hindi pa sila nakaranas ng ganito katinding bagay na dulot ng smallpox. Ang taong ito ay walang iba kundi si Prince Alutay, ang Crown Prince ng Qiang at top disciple ng Grand Priest ng Snow Mountain Temple. Napasabi si Haring Alugang na hindi na ganoon karaming tao ang natitira sa Qiang at sa puntong ito na libo-libo ang namamatay araw-araw, ilang buwan lang mula ngayon ay magiging katapusan na nila. Great King Yukod naman ni Consort Luoyan malamang ito raw ay kagagawan ni Xinlang ang taong iyon ay expert sa pagdulot ng kapinsalaan. Idinagdag na nung nakaraan nga raw ay winipe out ng taong iyon ang tens of thousands na mga tao ng Pirate King na si Qiu Tianwei, kaya tiyak na ang nangyayaring ito ay paka na ng taong iyon. Father Sambit naman ng Crown Prince nagsabing kapag ka nagpatuloy pa ang bagay na ito, ang kanilang Qiang state ay magsasuffer ng husto. Great King dagdag naman ni Consort Luoyan hindi raw ba't sinasabi ng Xinlang na iyon ay mayroong kakayahang gamutin ang smallpox kaya bakit hindi raw nito hayaang gamutin ang taong iyon si Nana at kapag ka hindi no nagawang mapagaling si Nana sa loob lang ng 3 araw, iyon ay nangangahulugan lang na ang taong iyon ay nagsisinungaling at kailangan nila iyong patayin. Humampas sa gilid ng kanyang upuan si Haring Alugang nagsabing ang taong iyon ay nangahas na magdemand sa kanyang sumulat ng confession letter para sa Emperor ng Yu State, umano'y talagang nililigawan ng taong iyon ang kamatayan. O ganoon ba tugon naman ng Crown Prince sabay baling kung ganon pupuntahan niya ang taong iyon ngayon din, upang tanggalan ng dila at putulin ang isa sa kanyang mga kamay. Gayunpaman sumagot si Haring Alugang na gaya ng sinabi niya na, kapag ka ang taong iyon ay hindi lumuhad at umamin sa kanyang pagkakamali mamayang gabi at kapag ka hindi nun binawi ang kanyang sinabi, siya na mismo ang tatanggal sa dila ng taong iyon at puputol sa kanyang kamay sa kanya ipapagamot sa taong iyon si Nana. Idinagdag na sa ngayon ay kailangan niya na munang umidlip, dalhin na lang nito sa kanya si Xinlang paglubog ng araw na agad namang sinangayunan ng Crown Prince at paglabas niya sa main hall, agad na naghilik si Haring Alugang. Halingon ng Crown Prince lumalabas na mukhang ang kanyang ama ay talagang napagod ng husto, ito ay nakatulog ng napakabilis. Gayunpaman mayroon dong kakaiba rito dahil kadalasan ang kanyang ama ay punong-puno ng enerhiya, kaya bakit tila pagod na pagod ito sa araw na ito. Samantala sa underground prison naman ay natuon ang atensyon ni Xinlang sa ibang mga bilanggo na pasabi sa kanyang isip na 12-12 ng mga tao ang nagsisiksikan sa iisang selda, sa isang seldang ni hindi ka halos makatayo. Ang Qiang State ay talagang tinatratong parang hayop ang mga tao. Well at least ang mga ito raw ay hindi mahahawaan ng smallpox dito. Ang Yu State, Shu State at Western Regions ay naging biktima na ng panluloob ng Qiang State, at bawat raid ay nakakabihag sila ng malaking bilang ng mga alipin. Ang mga kalalakihan ay ipinapadala sa mga minahan hanggang sa sila ay mamatay sa kapaguran, habang ang mga kababaihan na may ginagamit na mga breeding tools at bukod pa doon, at least nasa 2/3 na ng bilang ng mga nabihag na mga aliping ito ang namatay na. Teka lang sambit ni Xinlang sa kanyang isip bakit daw ba nakakadetect siya rito ng accent ng mga taga-Yu State, hindi raw ba't kiniklaim ng Su family na ang kanilang ginagawang diplomasya sa Qiang State ay napakahusay, kung kaya matagal-tagal nang hindi nagsagawa ng raid ang Qiang State sa Yu State. Thus nagtanong si Xinlang sa mga bilanggo kung saang parte ng Yu State nagmula ang mga ito sumagot ang isa na siya ay nagmula sa Huangliang City, sinabi ng isa na siya ay nagmula sa Wanshan County at sinabi naman ng isa pa na siya ay nagmula sa Baye County.
Ano sambit ni Shin lang sa kanyang isip, hindi raw ba't ang mga area na ito ay nasa silangang bahagi lang ng fiefdom ng Su family, nagtanong kung papaano nabihag ang mga ito at sino ang responsable. Sumagot ang isang matanda na siya ay hinuli ng isang bandido na kilala bilang Three-Eyed Menace. Bawat taon ang infamous na Three-Eyed Menace na ito ay gumagala, nagnanakaw at nanghuhuli ng mga tao. Minsan ay nasa daan-daan hanggang sa libo-libong tao ang hinuhuli ng bandidong ito upang ibenta lang sa Qiyang State. Nagulantang si Shin lang sa kanyang narinig, ngayon ay nakikita niya na raw ganoon daw pala. Ang panluloob kailanman ay hindi tumigil. Ito ay nag-shift lang mula sa mga tao ng Qiyang State patungo sa notorious na bandido na nangangahulugang ang bandidong ito na tinatawag na Three-Eyed Menace ay isang asong nagmula sa Su family. Ang Su family ay nagpapanggap na mga bandido, ninanakawan ang mga mamamayan ng Yu State at ang mga nabibihag ay ipinapadala nila sa Qiyang State, kapalit ng pangako mula sa hari ng Qiyang na ito ay hindi lulusob. Idinagdag na ang bagay na ito ay hindi tinatalakay sa capital dahil sa malamang ito ay pinagtatakpan ng mga opisyal ng Jianyuan County at malamang pati na rin ng Jiangxi Province. Ang Su family ay mayroong hawak na iron grip at nag-e-employ ng ganito ka-ruthless na tactic. Nagtanong muli si Shin lang sa mga bilanggo kung ang mga ito ba ay involved sa agriculture o ibang bagay ang ginagawa ng mga ito. Sumagot ang isa na siya ay dating magsasaka, ngunit nung kinuha mula sa kanya ang kanyang lupa, siya ay nagtrabaho sa isang pagawaan hanggang sa siya ay napunta sa pagmimina. At nung siya nga ay humantong na sa minahan, doon na sumalakay ang Three-Eyed Menace, hinuli siya't ibinente sa Qiyang State. Sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip, ang mga iyon daw pala ay nagsisimula sa pagsamsam sa lupa ng mga tao at pagkatapos ay nililin lang na magtrabaho sa isang pagawaan, at kalaunay ipinapadala sa mga minahan kung saan ang mga ito'y maglalaho na sa paningin. Then ang mga tao ng Su family ay nagdi-disguise bilang mga bandido, dinudukot ang mga ito, at pagkatapos ay idini-deliver sa hari ng Qiyang upang maging alipin. Idinagdag ni Shin lang na ang kataksilang ito laban sa kanilang sariling mga tao ay sinusuportahan mismo ng mga opisyal ng buong Jiangxi Province. Wala nang bagay na mas kasuklam-suklam pa rito, ang Su family ay kailangan ng malipol ng tuluyan. Pagsapit ng gabi ay tumungo ang Crown Prince sa selda ni Shin lang. Bungad niya, gusto nitong magsulat ng confession letter ang kanyang ama. Inutusan ang mga guards na ilabas ang taong ito't dalhin pabalik sa palasyo. Pagdating nila sa main hall ay naghihilik pa rin si Haring Alugang habang si Consort Luo Yan naman, ito ay nakayukod sa harap niya. Father, bungad ng Crown Prince si Shin lang ay narito na. Gumising si Haring Alugang saad niya, ang araw ay lumubog na, kapansin-pansin ang mga bagay na lumitaw mula sa kanyang balat. Sinabi ni Haring Alugang kay Shin lang na ito ay lumuhad sa harap niya't aminin ang nagawa nitong pagkakasala. Kapag ginawa nito ang bagay na iyon, maaari niya itong bigyan ng tsansang gamutin si Princess Alanana upang maipakita nito ang kanyang kakayahan. Idinagdag ni Consort Luo Yan na kapagka hindi nito napagaling si Princess Alanana sa loob ng 3 araw, ito'y ituturing na sinungaling at pagpipire-pirasuhin. Luhod saad ni Haring Alugang umano'y hindi niya na ito uulitin pa sa pangatlong pagkakataon, sabay utos sa mga guards na magsindi ng ilaw dahil napakadilim. Agad na binunot ng Crown Prince ang kanyang blade, itinutok kay Shin lang. Father, saad niya paparusahan niya na raw ang taong ito sa ginagawa nitong pambabastos, nang biglang mapansin ni Consort Luo Yan ang mga rashes sa pagmumukha ni Haring Alugang. Your Majesty, hiyaw niya, mayroon dong napakarami, mayroon itong napakaraming blisters. Agad namang sumigaw si Haring Alugang na dalhin sa kanya ang salamin, dali-daling tiningnan ang kanyang sarili. Teka lang, sambit niya sa kanyang pagkabahala, hindi raw ba't ito ay ang infamous na smallpox, na sinasabing pinaka-nakamamatay sa lahat. Hehengisi naman ni Shin lang, napasabi sa kanyang isip na sa wakas yung herpes virus na in-induce ni Zuo Boyo ay nag-broke out na. Idinagdag na ang hari ng Qiyang ay napakapangahas, greedy at napakalupit, yet ang kinakatakutan nito sa lahat ng bagay ay ang kamatayan. Umano'y kung gaano katindi ang pagkamakasarili ng isang tao, ganoon din katindi ang takot nila sa kamatayan.
Ano sambit ni Haring Alugang sa kanyang pagkagikla na patanong sa kanyang isip kung ito na ba ang katapusan para sa kanya ano siya raw ba ay dito na mamamatay, no way ito raw ay hindi maaari siya ay mayroon pang pag-aaring napakaraming magagandang mga babae at infinite na yaman, siya ay tumatangging tanggapin ang kamatayan hindi siya maaaring mamatay. Sa kanyang pagpanik ay nagtanong kung sino ang mayroong kakayahang gamutin ang smallpox. Oo, tama-tama si Zuoboyo, dalhin ng mga ito sa kanya si Zuoboyo ngayon din. Father, tugon naman ng Crown Prince, si Zuoboyo ay patay na. Naduwal si Haring Alugang napaupo nakaramdam ng matinding pananakit ng ulo pagkahilot matinding pangangati sa buong katawan, napatanong sa kanyang isip kung ano ang dapat niyang gawin ano na ang gagawin niya ngayon. Teka lang, oo, tama-tama si Shinlang ay nandirito pa rin. Shinlang saad niya ito ay mayroong kakayahang gamutin ang smallpox hindi raw ba, bilis-bilis gamutin na raw siya nito ngayon din. Your Majesty, tugon naman ni Shinlang, of course kaya niyang gamutin ang smallpox nito, at sa katunayan siya lang ang bukod tanging mayroong kakayahan. Gayunpaman sa ngayon ang supply na mayroon siya ay sapat lang para sa isang dose ng divine medicine, na nangangahulugang iisang tao lang ang maaari niyang mailigtas. Sinabi ni Haring Alugang na ibigay nito sa kanya ito ay maghanda na ng gamot ngayon din. Ano pa, tanong na tugon naman ni Shinlang, kailangan nito ang tulong niya. Well, iyon daw ay napakadali lang naman hanggat ito'y sumang-ayon lang sa kanyang dalawang kondisyon. Sige, tugon ni Haring Alugang, sige, sabihin daw nito. Una, saad ni Shinlang sabay turo kay Consort Luoyan, ang babaeng ito ay walang humpay sa pagsubok na pagdiin sa kanya sa kamatayan kaya hanggat naririto ang babaeng ito ang kanyang gagawing panggagamot ay hindi magiging mabisa, kung kaya hinihiling niyang patayin nito ang babaeng ito. Naalarma si Consort Luoyan sa kanyang narinig, Your Majesty, saad niya ang Shinlang na ito ay isa lamang fraud ni ito ay walang kakayahang gamutin ang smallpox, ang taong ito'y nanlilinlang lang mayroon itong masamang balak. Sinagot ito ni Shinlang, sinabihan si Haring Alugang at ang Crown Prince na siya ay narito lang at kapag hindi niya nagawang magamot ang hari, maaari naman daw siyang pagpira-pirasuhin ng mga ito. Idinagdag ni Shinlang kay Haring Alugang na sa kabilang banda ang Luoyan na ito ay isang hamak lamang na babaeng puwersahan nitong kinuha at halos pagsawaan na nito, at ang crucial point ay ang resentment nito ukol sa babaeng ito lalo na't ito ay mayroong affair kay Zuoboyo. Napaatras si Consort Luoyan, saad naman ni Haring Alugang, ano, natatakot daw ba ito sa kanyang smallpox, bakit ito lumalayo? Idinagdag na siya ay na-contract ng smallpox, ano ito raw ba o si Zuoboyo ay mayroong kinalaman dito, ano ang mga ito raw ba ay nagsapakatan laban sa kanya? Nagmakaawa si Consort Luoyan, Your Majesty, ubos boses na hiyaw niya pakiusap, wag, sa kasamaang palad siya ay sinakal na ni Haring Alugang, maririnig ang pag-crack ng mga buto niya sa leeg. Binitawan siya ni Haring Alugang, ano sambit nito kay Shinlang, ano gagamutin na siya nito ngayon hindi raw ba? O tugon naman ni Shinlang, no, not yet, pakiusap magsulat daw muna ito ng confession letter at ipa-deliver sa kanyang envoy patungo sa capital ng U-State as quickly as possible. Nag-imit ng killing intent si Haring Alugang, nililigawan mo ang kamatayan, saad niya. Father, sambit naman ng Crown Prince, dudukutan niya raw ang isa sa mga mata nito ngayon din, titingnan niya kung mangangahas pa uli itong magbigay ng anumang demand at kung hindi ito magiging masunurin. Your Majesty, saad naman ni Shinlang, gusto raw ng Crown Prince na ito ay mamatay, ginagawa nito ang lahat upang siya ay mapigilan lang na gamutin ito. Nabigla si Haring Alugang sa kanyang narinig, napasabi sa kanyang isip na si Shinlang ay mayroong napakagandang punto, dahil umano'y kapag siya ay namatay si Alutay na ang siyang magiging bagong hari ng Qiang plus ito ay na-contract na ng smallpox kaya ito ay hindi na muling madadapuan pa. Get lost, sigaw niya sa Crown Prince na agad naman nitong tinalima. Idinagdag kay Shinlang na ina-assure niya ritong siya ay magsusulat ng confession letter gayunpaman kapag siya ay hindi nakakita ng anumang resulta mamayang gabi, hihilingin nitong sana'y hindi na lang ito ipinanganak sabay utos sa kanyang mga guards na kuhanan siya ng pluma at tinta. Makalipas ang ilang sandali si Haring Alugang ay nagsulat na nga. Pagkatapos ay nilagyan niya ito ng seal, na siya namang ikinatuwa ni Shinlang, napasabi sa kanyang isip na sa pamamagitan ng proper seal na ito, ang confession letter na ito ay opisyal na.
Your Majesty, saad niya pakiusap. Ito raw ay tumungo sa isang malinis na silid nang masimulan na nila ang treatment, at mula nga dun makalipas ang ilan pang mga sandali ay lumipat ang eksena sa isang napakalinis na silid kung saan makikitang gumuhit ng kung anong simbolo si Shin Lang gamit ang kung anong uri ng powder, bukod pa dun mapapansin din ang paggala ng mga usok. Ano sambit ng Crown Prince? Napatanong sa kanyang isip kung ito ba ay ang aroma ng Nicosia na ito raw ay napakamahalimuyak, hindi raw ba kaya na ang Shin Lang na ito ay talagang isang divine healer? Hahasambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip oras na upang magdala ng ceremonial flair, tiyak na ito raw ay agad na makapagbibigay ng sophisticated at grandiosong atmosphere. Umano'y ang ginagawa ni Zuo Boyo ay kulang sa finesse, siya ay ang tunay na expert pagdating sa panlilinlang. Your Majesty, saad niya sabay abot ng isang bowl. Ito raw ay ang divine medicine na kailangan nitong i-take ng internally at externally, pakiusap inumin daw muna nito ang isang bowl ng gamot na ito. Teka lang, agad na harang ng Crown Prince, sinabihan si Shin Lang na tikman niya muna ito. Alright, tugon naman ni Shin Lang sabay subo ng isang kutsara. Idinagdag sa kanyang isip na ang inilagay niya rito'y hamak lang na anesthetic powder, kaya papaano naman daw mangyayaring ito ay magiging poisonous, though maaari ka rong makaramdam ng kaunting pagkahilo pagkatapos. Makalipas ang 15 minuto ay tinanong ni Shin Lang si Haring Alugang kung maaari na ba silang magpatuloy. Oo, sagot naman ni Haring Alugang. Thus ang gamot nga'y ininom niya na nanlaki ang mga mata. Ito raw ay napaka-amazing, siya ay hindi makapaniwalang talagang ang gamot na ito ay gumagana. Napaka-comfortable na ng pakiramdam niya ngayon. Lumalabas na ang ibinigay palang gamot ni Shin Lang ay hindi lamang anesthetic kundi isa ring pain reliever, at ito ay higit na nakahihigit sa mga gawa ni Zuo Boyo. Ngayon saad niya sa isang doktor ng Qiyang Palace, ngayon pakiusap haborin na raw nito ang damit ng Majesty. Ang doktor ay agad na tumango. Nang ang hari ay matapos ng mahubaran ng doktor ay agad itong sinuri ni Shin Lang. Napasabi sa kanyang isip na although kung titingnan ang mga rashes na ito ng hari ng Qiyang ay katakot-takot, ang mga ito ay dulot lamang ng human herpes virus, kaya ito ay madali lang na malunasan gamit ang acyclovir at calamine lotion. Gayunpaman, since ang mga lotion na iyon ay hindi nag-e-exist sa mundong ito, kailangan niyang gamitin ang kanyang sariling herbal ointment. Sa muli ay pinatest ito ng Crown Prince sa sarili mismo ni Shin Lang, at nang ang Crown Prince ay kumbinsido na, ito'y sinimulan ng ipahid ni Shin Lang sa katawan ni Haring Alugang. Napaungol si Haring Alugang, grabe talagang, ito raw ay napaka-comfortable talagang kaiga-igaya, ito ay gumagana, ito raw ay napaka-miraculous. Well, sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip, talagang ito raw ay napaka-refreshing, since ang ointment na ito'y dinagdagan niya ng menthol. Makalipas ang ilang sandali ay nakatulog na si Haring Alugang, habang si Shin Lang naman, siya ay pinapalabas na ng Crown Prince sa mismong silid na kinaroroonan ni Haring Alugang. Mr. Shin, saad ng Crown Prince sa labas, nagtanong kung talaga bang iyon na ang huling dose ng divine medicine para sa smallpox. Oo, tugon ni Shin Lang. Kung ganun, dagdag ng Crown Prince, kung ganun papaano naman daw ba yung hindi mabilang na mga ordinaryong taong na-infect? Ano, ang mga iyon daw ba ay hindi na mailigtas? Hasambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip, mukhang ang isang ito raw ay ibang-iba mula sa kanyang ama. Sinabi niya sa Crown Prince na sa ngayon nasa 1/8 na ng kabuoang populasyon ng Qiyang State ang contracted na ng smallpox. Ang mga iyon ay maipapaubaya na lang nila sa tadhana, habang sa kabilang banda naman yung mga hindi pa na-infect mayroon siyang paraan upang ang mga iyon ay hindi madadapuan ng smallpox. Nabigla ang Crown Prince sa kanyang narinig. Ano, Mr. Shin, sambit niya, so ang ibig daw ba nitong sabihin mayroon itong alam na paraan upang tuluyan ng maging malaya ang Qiyang State mula sa banta ng smallpox magpakailanman? Oo, tugon ni Shin Lang. Kung kaya ito raw ay maghanap ng ilang mga alipin na hindi pa nadadapuan ng smallpox at dalhin sa kanya, babakunahan niya ang mga iyon ng divine vaccine nang ang mga iyon ay hindi na ma-infect pa kailanman, at kung sakaling siya ay mabigo malaya itong pugutan siya. Agad na nagvow ang Crown Prince sa harap ni Shin Lang, nagsabing kung ang bagay na ito ay magiging matagumpay, ang matinding kabaitang iginawad nito sa kanila ay hindi kakalimutan ng Qiyang State kailanman. Ha!
Sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip kani-kanina lang gusto siya nitong tanggalan ng dila at putulan ng kamay ngunit ngayon may pabaw-baw na itong nalalaman, idinagdag ng Crown Prince na kailangan niyang magpakatikas sa harap ng kanyang ama kung kaya Mr. Shin pakiusap patawarin siya nito sa inasal niya kanina, Mr. Shin kung maaari patawarin siya nito. Nabigla naman dito si Shin Lang napasabi sa kanyang isip na mukhang ang Crown Prince daw pala na ito ay hindi kasing simple ng nakikita mo mula sa panlabas nito, ito raw ay mas formidable pa kaysa sa kanyang ama. Idinagdag ng Crown Prince na kapag ito ay nakapag-provide ng divine vaccine para sa kanilang mga tao upang sila ay maprotektahan mula sa banta ng smallpox magpakailanman, ang Jin family ay ang siya ng magiging pinakapapahalagahang kaibigan ng Qiyang State. May tugon naman ni Shin Lang so sinasabi raw ba nitong ang kanyang family ay ang siya ng papalit sa lugar ng Su family at ang siya ng magiging bukod tanging alay ng mga ito sa Yu State, sumagot ang Crown Prince na ang palitan ng tuluyan ang Su family ay mahirap, bukod pa dun mayroong ilang mga bagay na hindi niya maaaring sabihin ng lantaran. Hasambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip so ini-imply daw ba nitong once na ito na ay ang siyang nakaupo sa kapangyarihan ang patungkol sa bagay na ito ay kailangan pa nilang negotiate, muling nagsalita si Shin Lang. Nagsabing ang kalangitan ay mayroong virtue ng pagpapahalaga sa buhay kung kaya tinitiyak niyang siya ay hindi tatayo lang at manunood, habang ang hindi mabilang na mga tao ng Qiyang ay namamatay. Idinagdag na siya ay nakahandang iligtas ang Qiyang State mula sa nagbabadyang kamatayan gayunpaman, iyon ay kung magagawa nitong mamet ang kanyang dalawang kondisyon. Pakiusap tugon ng Crown Prince pakiusap sabihin daw nito, thus ganoon na nga ang ginawa ni Shin Lang. Una saad niya yung mga aliping nasa bilangguan na nagmula sa Yu State ay ang siyang magiging unang batch na kanyang babakunahan, at ang mga iyon ay dadalhin niya pabalik sa Yu State. Sumang-ayon ang Crown Prince patungkol sa bagay na ito pangalawa dagdag ni Shin Lang, pakiusap ito raw ay magtayo ng Sage Temple sa lupain ng Qiyang sa lalong madaling panahon, as quickly as possible. Natigilan saglit ang Crown Prince sa pangalawang kondisyon na ito ni Shin Lang nagsabing para sa kanya, ang pagtayo ng Sage Temple ay napakaputla kung ikukumpara sa kahalagahan ng pagligtas sa buhay ng mga mamamayan ng Qiyang. Gayunpaman ang lahat ng mga mamamayan nila ay sumasamba sa Sky God, at hindi tino-tolerate ng mga ito ang pagsamba sa ibang deity. Idinagdag na kapag sila ay nagtayo ng Sage Temple sa Qiyang ang best na mangyayari ito ay susunugan lang, at ang pinakamalala ay ang pagsambulot ng rebelyon at kaguluhan. Umano'y hindi sa ayaw niyang sumang-ayon sa gusto nito, sadyang talagang kahit na siya at ang kanyang ama pa ay sumang-ayon tiyak na ang bagay na ito ay hindi pa rin tatanggapin ng mga mamamayan ng Qiyang. Sinabi ni Shin Lang na kung ganun magiging katanggap-tanggap daw ba kung magtayo ang Crown Prince ng malaking building sa isang open space na hindi kalayuan mula sa palasyo, hindi nila ito tatawaging Sage Temple at hindi rin sila maglalagay ng mga rebulto sa loob sa halip ay gagamitin niya ito bilang vaccination area para sa mga mamamayan ng Qiyang. Idinagdag na kapag ang kondisyong ito ay hindi nila napagkasunduan, then wala nang saysay pa upang pag-usapan nila ang patungkol sa kaligtasan ng mga mamamayan ng Qiyang. Sumagot ang Crown Prince na report niya muna ang patungkol dito sa kanyang ama, ngunit sa tingin niya ang bagay na ito ay ayos lang naman. Makalipas ang 6 na oras ay nagising na si Haring Alugang. Siya ay bumangon at agad na tiningnan ang sarili sa salamin, na bigla sa kanyang nakita. Good saad niya gaya ng inaasahan mula sa isang divine healer, ang malalang kaso ng smallpox na ito na dumapo sa kanya ay nasa bingit na ng paggaling. Ang dalaway pumasok sa silid Your Majesty bungad ni Shin Lang umano'y walang dapat na ipagmadali, kakailanganin pa ng dagdag na 10 araw bago ito tuluyang magkaroon ng full recovery. Well tugon naman ni Haring Alugang talagang ito raw ay napaka-impressive. Ngunit bakit daw ba tila siya ay nakakaramdam ng panghihina at tila ba nasusunog ang buo niyang katawan pakiramdam niya raw ang kanyang lagnat ay mas lalong lumala. Inilapat ng Crown Prince ang kanyang palad sa ulo ng kanyang ama nagsabing talagang ito ay napakainit, agad na nagpaliwanag si Shin Lang. Your Majesty saad niya ang kanyang divine medicine ay nakikipaglaban ngayon sa smallpox na nasa loob ng katawan nito at habang patindi ang laban, the more na magiging mas matindi ang mararamdaman nitong lagnat na nangangahulugang ang mataas na lagnat na ito ay hindi big deal, ito ay hindi makakaapekto sa treatment ng smallpox.
Gayunpaman kapagka ang lagnat na ito ay mas lumala pa ng husto, ito ay maaaring magdulot ng sakit sa utak, pagkabulag, pagkabingit iba pang mga komplikasyon. Nagikla si Haring Alugang sa kanyang narinig agad na nagdemand kay Xinlang na pahupain ang kanyang lagnat ngayon din. Sumagot si Xinlang na ang pagpapahupa ng lagnat ay isa lamang napakasimpleng bagay, at sa tingin niya ang dalawang doktor nito ay pamilyar sa bagay na iyon sabay dugtong sa kanyang isip na ang dalawang doktor na ito ng Kiyang ay mayroon lamang alam na dalawang paraan, at ang mga iyon ay ang shamanic rituals at bloodletting. Nagpresenta ang dalawang doktor na mapapahupa nila ang lagnat sa pamamagitan ng bloodletting. Kung ganun tugon ni Xinlang ipapaubaya niya na sa mga ito ang patungkol sa bagay na ito. Mula doon ay 2 beses na nagsagawa ng bloodletting yung dalawang doktor sa hari ng Kiyang sa kasamaang palad ay lumipas na lang ang isang araw, ang lagnat ni Haring Alugang ay hindi pa rin humuhupa. Ang dalaway kinombo niya ng bulyaw tinawag na mga incompetent fools, ni hindi raw kayang gamutin ng mga ito ang isang hamak lamang na lagnat. Tinawag niya si Xinlang tinanong kung bakit hindi pa rin humuhupa ang kanyang lagnat ano ang problema, sumagot si Xinlang na sa tingin niya ang paraan ng ginagawang bloodletting ng mga iyon ay mali bukod pa doon ang kasangkapang ginagamit ng mga ito ay hindi rin tama. In-emphasize na upang mapahupa ang lagnat sa pamamagitan ng bloodletting, kailangan mong gumamit ng karayom na gawa mula sa 1,000-year-old cold iron. Naglabas ng isang bagay ito raw ay ang tinutukoy niya. Ito ay isang bloodletting needle na gawa mula sa 1,000-year-old cold iron at absolutely ang bagay na ito ay walang anumang toxins. Ang hari ng Kiyang at Crown Prince pati na rin yung dalawang doktor ay sinuri ang bagay na ito ng paulit-ulit at nisinubukan pa sa katawan ng mga tao ng mahigit sa 10 beses. Maging si Xinlang ay ginamit mismo ang karayom na ito upang i-inject sa kanyang sariling braso, ito ay dumugo ng walang anumang senyales ng pagkalason. Thus ang hari ay naging kumbinsido na, nakiusap kay Xinlang na mag-perform na ng bloodletting sa kanya. Your Majesty saad naman ni Xinlang umano'y bago niya isagawa ang bloodletting kailangan muna nitong inumin ang kanyang decoction. Gusto ni Xinlang na uminom muna ng decoction ang hari dahil gaya nga ng naipaliwanag na kanina, ang bagay na iyon ay hindi lamang anesthetic o pampamanhid, iyon din ay pain reliever. Bukod pa dun sa pagkakataong ito, ang decoction ay hinaluan na rin ni Xinlang ng isa pang herbal medicine na siyang susi sa pag-reduce ng inflammation at pagpapahupa ng lagnat. At pagkatapos makumpirma na ang bagay na ito ay walang anumang halong lason, ito'y agad nang ininom ni Haring Alugang. Your Majesty saad ni Xinlang sisimulan niya na raw ang bloodletting ngayon, gayunpaman ang totoo ang bagay na ito ay walang anumang koneksyon sa pagpapahupa ng lagnat, ito ay ginagamit lamang ni Xinlang bilang cover sa mas malala niya pang balak. Lumalabas na ang karayom na ito ay isang hollow needle, sa madaling salita isang karayom na mayroong guwang sa gitna o sa loob. Bukod pa dun ito rin ay mayroong magnetic mechanism, at ang maliit na bagay na ito na itinuturo ng arrow na nasa ibaba ay isang 1 mm diameter iron ball na naglalaman ng cyanide, identical dun sa ginamit nun kay Qiuyao. Si Xinlang ay nag-perform ng bloodletting sa 4 na bahagi ng katawan ng hari ng Kiyang, nag-implant ng 4 na highly toxic cyanide balls. Ang mga maliliit na iron balls na ito ay dahan-daang maaagnas sa loob ng katawan ni Haring Alugang. Nang maimbento ni Xinlang ang bagay na ito pagkatapos ng maraming beses na experiment, ay nadetermina niyang sa loob ng 2 buwan ang mga maliliit na mga iron balls na ito ay kakainin ng kalawang, na nangangahulugang kapag ka nag-leak na ang cyanide na nasa loob, ang hari ng Kiyang ay mamamatay ng instant hindi na may iligtas pa ng kung anumang tsansa ng divine intervention. Sinabi ni Xinlang sa kanyang isip na kailangan nitong mamatay gayunpaman hindi pa sa ngayon, sapagkat kailangan niya pa ito sa kanyang goal na pagdurog sa suklan kaya mas mabuti kung maghintay muna ito ng 2 buwan bago tuluyang maglaho patungo sa kawalan. Subalit kung sakali lang naman, kung sakaling ito may dapuan ng toniladang swerte't himala at magawang makaligtas, sa puntong iyon ang kanyang contingency plan ay tuluyan ng nakasalansan. 2 buwan dagdag ni Xinlang oo Alugang 2 buwan mula ngayon, ito ay haharap na sa kanyang katapusan. Makalipas ang ilang oras ay tuluyan ng hamupa ang lagnat ni Haring Alugang at pagdaan ng 2 araw, ang karamihan sa mga pox na nasa kanyang katawan ay naglaho na.
Magmula noon ay iginalang na ng hari ng Qiang ang tinataglay na medical skills ni Xinlang habang si Xinlang naman, ito ay labis niyang ikinatuwa. Ang hari ng Qiang at Crown Prince ay sinimulan ng hitirin yung sigarilyong regalo ni Xinlang at makalipas ang 8 araw, ang hari ng Qiang ay tuluyan ng nakarecover at nagdaos ng grand banquet upang i-entertain si Xinlang at ang iba niya pang mga kasamahan. My lord, saad ni Xinlang, kaka-recover lang nito kaya hindi makabubuti rito ang paninigarilyo, subalit nagtanong lang si Haring Alugang kung talaga bang hindi na muli pang dadapuan ng smallpox ang mga mamamayan ng Qiang kapagka ang mga iyon ay nagawa na nitong mabakunahan. Agad naman itong kinumpirma ni Xinlang. Bumuga si Haring Alugang nagsabing ang kondisyon nito ay magtayo ng malaking templo at doon nito isasagawa ang pagbakuna. Well, para sa kapakanan ng pagligtas sa hindi mabilang na buhay ng mga mamamayan ng Qiang at pagpapalaya sa kanilang kaharian mula sa banta ng smallpox sa magpakailanman, ang templong ito'y dapat na maipatayo agad. Salamat, Your Majesty, maligayang tugon ni Xinlang at sa gabi ring iyon, sa unang pagkakataon ay nagawa ng makalabas ni Xinlang mula sa palasyo at sa ngayon siya ay patungo na sa envoy's residence na nasa ilalim ng pagbabantay ng mga Qiang warriors. Hay, buntong hininga ni Xinlang, sa wakas siya raw ay nakalabas na, yung nagdaang ilang araw ay nagpapagod sa kanya ng husto, kailangan niyang magkaroon ng maayos na pahinga. Gayunpaman nang buksan niya na ang pinto ng silid na naka-reserve para sa kanya ay bumungad sa pang-amoy niya ang kakaibang halimuyak, na bigla sa kanyang nakita.